Alam mo ba, sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga bayan na parang hindi sumusunod sa karaniwang anyo ng lupa. Mga lugar na hindi lang nasa tabi ng bundok kundi nakakapit mismo sa gilid ng bangin. Sa video na ito titingnan natin ang 15 na kakaibang bayan na literal na nakadikit sa mga cliff. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Simulan natin sa number 15, Setenil de las Bodegas. Ang Setenil de las Bodegas ay isang maliit na bayan sa probinsya ng Cadiz sa southern Spain. Ang kakaiba dito, hindi lang basta katabi ng bato ang mga bahay, kundi nasa ilalim mismo ng malalaking rock formation. Parang ang bundok na mismo ang nagsisilbing bubong ng mga tao. Matatagpuan ito sa tabi ng Trejo River at pinaniniwalaang matagal na itong tinitirhan mula pa noong panahon ng mga Romano. At posibleng mas matagal pa. Pero ang itsura nito ngayon ay nagsimulang mabuo noong Middle Ages. Ang pinaka-identity ng lugar na ito ay ang mga puting bahay na nakabaon sa mga natural na siwang ng bato. Sa ibang bahay, ang bato na mismo ang kisame. At pati likod na pader. Dahil dito, mas kaunti ang kailangang materyales sa construction at natural na protektado ang mga bahay sa init at lamig ng panahon. Ang Setenil ay sinasabing galing sa Latin na septem nihil, na ang ibig sabihin ay 7 times nothing. Pinaniniwalaan na tumutukoy ito sa 7 beses na sinubukang sakupin ng mga Kristiyano ang lugar bago nila tuluyang makuha ito noong 1484 mula sa mga Moor. Samantalang ang De las Bodegas ay idinagdag kalaunan dahil naging kilala ang lugar sa paggawa ng alak. Isa sa pinakakapansin-pansin na bahagi ng bayan ay ang dalawang magkatabing kalsada. Ang isa ay tinatawag na Calle del Sol o Kalsada ng Araw. At ang isa naman ay Calle de la Sombra o Kalsada ng Anino. Magkatabi sila pero magkaibang experience ang ibinibigay. Sa isang side, direktang tinatamaan ng araw ang mga bahay halos buong araw. Sa kabilang side naman, natatakpan ng malaking bato kaya halos laging may lilim. Parang dalawang magkaibang mundo sa iisang lugar. Hanggang ngayon buhay pa rin ang komunidad dito na may populasyon na nasa 3,000 na katao. Malaki ang tourism dahil dinadayo ito ng mga tao para makita ang kakaibang itsura ng mga kalsada. Pero importante pa rin ang agriculture. Makikita rito ang mga taniman ng olive, almond at kilala rin sila sa mga produktong karne tulad ng chorizo. Bahagi rin ng bayan na ito ng tinatawag na White Villages Route sa Andalusia. Isang sikat na ruta ng mga bayan na kilala sa puting bahay at dramatic na location. Dahil nakabaon sa bato ang mga bahay, natural na stable ang temperature sa loob. Kahit may modern na kuryente at tubig na ngayon, marami pa ring bahay ang gumagamit ng original na pader at kisame na gawa mismo sa bato. Sa lugar na ito makikita mo kung paano direktang naaapektuhan ng paligid ang disenyo ng isang bayan hanggang sa punto na parang hindi na sila magkahiwalay ng bundok na kinatatayuan nila. Number 14, Monsanto. Ang Monsanto ay kilala bilang pinaka-Portuguese na village sa Portugal. Matatagpuan ito sa distrito ng Castelo Branco at nakatayo sa tuktok ng burol. Ang pinakakakaiba dito ay kung paano isinama ang mga bahay at kalsada sa malalaking granite na bato. Hindi ito eksaktong nasa gilid ng bangin tulad ng iba, pero karamihan sa bayan ay nakatayo sa matarik na bahagi ng bundok. At sa halip na alisin ang mga bato, ginawa nila itong bahagi mismo ng mga bahay. Ang mga granite na bato sa Monsanto ay sobrang laki at hindi pantay ang hugis. Dahil dito may mga bahay na ginagamit na mismo ang bato bilang buong pader o kahit kisame. Noong Middle Ages naging mahalagang lugar ito dahil sa lokasyon nito. Noong 12th century, ibinigay ni Afonso I of Portugal ang lugar sa Knights Templar. Dito sila nagtayo ng kuta sa tuktok ng bundok at hanggang ngayon makikita pa rin ang mga labi nito. Imbes na alisin ang malalaking bato, ginawa nila itong bahagi ng mga bahay. Ang mga kalsada ay makipot at paikot-ikot, sumusunod sa hugis ng burol at sa pwesto ng mga bato. Dahil dito parang ang buong village ay tumubo mismo mula sa bundok. Ang layout nito ay resulta ng mahabang panahon ng pag-a-adjust sa lupa at sa kasaysayan. Ang mataas na lokasyon at matitibay na bato ay nagsilbing proteksyon laban sa mga mananakop. At ang pagsama ng mga bato sa mga bahay ay nakatulong din laban sa init at ulan. Noong 20th century, kinilala ang kakaibang itsura ng Monsanto at pinangalagaan ito. Noong 1938, nanalo ito sa isang national competition bilang pinaka-Portuguese na village. Simula noon, naging pride ito ng bansa at naging dahilan din ng pagdami ng turista. Hanggang ngayon, dinadayo ito ng mga gustong makita ang lumang architecture at rural na buhay sa Portugal.
Kapag umakyat ka sa tuktok kung saan naroon ang mga guho ng kuta, makikita mo ang malawak na tanawin ng paligid. Doon mo mas maiintindihan kung gaano ka-isolated at kaprotektado ang lugar noong unang panahon. Kahit may mga modern na daan na papunta rito ngayon, nanatili pa rin ang itsura ng bayan. Hindi ito gaanong na-develop, kaya napreserba ang original na itsura nito. At hanggang ngayon makikita pa rin kung paano namuhay ang mga tao na nakaayon sa kalikasan. Number 13, Bonifacio. Ang Bonifacio ay isang medieval na bayan na matatagpuan sa pinakatimog na bahagi ng isla ng Corsica sa France. Ang pinakakapansin-pansin dito ay ang lokasyon. Nasa ibabaw ito ng puting limestone cliffs na nasa 70 meters ang taas. Itinatag ito noong 828 CE ni Boniface II of Tuscany. Pinili ang lugar na ito dahil madaling ipagtanggol laban sa kalaban. Sa paglipas ng panahon, naging fortified town ito na may mga pader at depensa na halos sumasama na rin sa mismong bato ng bangin. Ang pinakakamangha-manghang bahagi nito ay ang lumang bayan sa itaas. May mga bahay dito na parang nakabitin sa gilid ng bangin. Ang pundasyon ng mga ito ay halos nasa pinaka-edge na ng bato. Ang mga kalsada ay makipot at ang mga gusali ay sumusunod sa hugis ng limestone cliffs. May mga balkonahe pa nga na direktang nakaharap sa matarik na bangin. Dahil dito may mga bahay na parang nakabitin na lang sa ere kapag tiningnan mula sa malayo. Sa kasaysayan, ilang beses na napunta sa iba't ibang grupo ang kontrol ng lugar. Isa sa pinakamatagal ay ang mga Genoese na namuno dito ng higit 400 years. Malaki ang naiambag nila sa itsura ng bayan. Makikita pa rin ang impluensya nila sa design ng lugar, lalo na sa mga structure tulad ng Genoese Gate na dati ay tanging pasukan papasok ng bayan. Isa sa pinakakilalang bahagi ng Bonifacio ay ang hagdan na tinatawag na King of Aragon Stairway. Isa itong matarik na hagdan na inukit direkta sa gilid ng bangin. Ayon sa kwento, ginawa raw ito sa loob lang ng isang gabi ng mga sundalong Aragon noong year 1420 habang may siege. Pero ayon sa mga historian, mas malamang na ginawa ito ng mas maaga bilang daanan papunta sa pinagkukunan ng tubig. May 187 steps ang hagdan na pababa sa matarik na anggulo. Habang bumababa ka, makikita mo ang napakagandang view ng dagat. Ngayon may mga 3,000 tao ang nakatira dito. Malaki ang papel ng tourism dito. Ang kombinasyon ng puting bato at asul na tubig ng Mediterranean ang dahilan kung bakit isa ito sa pinaka-photographed na bayan sa France. Ipinapakita ng Bonifacio kung paano kayang tumagal ng isang settlement sa gilid ng bangin ng higit sa 1,000 years. Number 12, Rocamadour. Ang Rocamadour ay isang maliit na village sa southwestern France na literal na nakadikit sa gilid ng mataas na bangin sa Alzou River Gorge. Nagsimula ito bilang religious site noong at least 12th century, kahit may ebidensya na may mga taong nakatira na rito bago pa iyon. Ang pangalan nito ay galing kay Saint Amador, isang hermit na sinasabing natagpuan ang katawan sa gilid ng bangin noong 12th century. Ang pinaka-unique dito ay ang itsura ng buong village. Parang nakastack ito pataas. Sa pinakataas may kastilyo. Sa gitna, may mga simbahan at chapel na nakabaon mismo sa bato. At sa ibaba, may makipot na kalsada na may mga bahay at tindahan mula pa noong medieval times. Pinagdurugtong ang mga level na ito ng matatarik na hagdan at daanan. Isa sa pinakakilala ay ang Grand Staircase na may 216 steps. Noong unang panahon inaakyat ito ng mga pilgrim habang nakaluhod bilang bahagi ng kanilang panata. Noong Middle Ages, naging isa ito sa pinakamahalagang pilgrimage site sa Europe. Para sa marami, pangalawa lang ito sa Santiago de Compostela sa Spain. Pumupunta ang mga tao rito para makita ang Black Madonna, isang kahoy na rebulto na pinaniniwalaang may milagrosong kapangyarihan. Matatagpuan ito sa Chapel of Notre Dame, Rocamadour. Dahil nasa ruta ito papuntang Spain, naging madalas na hintuan din ito ng mga naglalakbay. Ang mga gusali rito ay talagang naka-adapt sa bangin. May mga bahagi na inukit mismo sa limestone, kaya ang bato na rin ang nagsisilbing pader. Sa ngayon, maliit lang ang populasyon dito. Pero daan-daang libong tao ang bumibisita taon-taon. Dumarayo ang mga turista para sa kasaysayan, relihiyon at magagandang tanawin sa ibaba. Pero may hamon din ang lugar. Dahil nasa gilid ng bangin, patuloy itong naaapektuhan ng erosyon at panahon. Kaya ang mga modern preservation effort ay nakatuon sa pagpapalakas ng bato at mga gusali nang hindi binabago ang itsura nito. Hanggang ngayon nananatili itong isang bihirang lugar kung saan nagsama ang relihiyon, kalikasan at architecture sa iisang setting. Number 11, Castellfollit de la Roca. Ito ay isang maliit na bayan sa Catalonia na nakatayo sa mismong gilid ng makipot na basalt cliff
na nabuo mula sa sinaunang volcanic activity. Matatagpuan ang Castellfollit de la Roca sa probinsya ng Girona. Ang buong bayan ay nakastretch ng halos 1 kilometer sa ibabaw ng makipot na ridge. May taas na mga 50 meters ang bangin, kaya parang anumang oras ay pwedeng mahulog ang mga bahay. Ang batong kinatatayuan nito ay basalt na nabuo libu-libong taon na ang nakalipas. Nanggaling ito sa dalawang magkasunod na lava flow na lumamig at tumigas. Ang lumang bahagi ng bayan ay puno ng makikipot at paikot-ikot na kalsada. Ang mga bahay ay gawa sa bato at parang tumutubo lang mula sa gilid ng bangin. Karamihan sa mga ito ay gawa rin sa parehong madilim na volcanic rock, kaya halos hindi mo na madistinguish kung alin ang natural at alin ang gawa ng tao. Isa sa pinakakapansin-pansing gusali dito ay ang Church of San Salvador Castellfollit de la Roca. Matatagpuan ito sa pinakadulo ng bangin at may napakagandang tanawin ng buong paligid. Itinayo ito noong 13th century at ilang beses nang na-modify, kaya makikita ang halo ng Gothic at iba pang style sa itsura nito ngayon. Dahil makipot lang ang lugar, limitado ang space. Ang mga kalsada ay sapat lang para sa tao o maliit na sasakyan. Sa ilang bahagi, ilang metro lang ang pagitan ng bahay at mismong gilid ng bangin. Sa ngayon may humigit kumulang 1,000 residente dito. Karamihan ay nagtatrabaho sa agriculture, tourism o sa mga kalapit na industriya. Dinadayo ito para makita ang kakaibang lokasyon, maglakad sa lumang kalsada at makita ang kontrast ng madilim na bato at berdeng tanawin sa ibaba. May mga hakbang na rin na ginawa para patibayin ang ilang bahagi ng bangin para sa kaligtasan ng mga residente. Pero nananatili pa rin itong isa sa pinakakakaibang halimbawa ng komunidad na naka-adapt sa napakakipot na cliff. Dito makikita kung paano hinubog ng geography ang buong itsura ng bayan. Number 10. Matera. Ang Matera sa southern Italy sa rehiyon ng Basilicata ay kilala sa mga sinaunang bahay na nakaukit sa bato. Tinatawag itong sasi o mga bato ng Matera. Isa ito sa pinakamatandang lugar sa mundo na tuloy-tuloy na tinitirhan ng tao na may ebidensya ng paninirahan mula pa sa napakalayong panahon. Dahil dito nabuo ang isang siksik na komunidad na nakaukit sa loob at ibabaw ng bangin. Hinahati ang sasi sa dalawang bahagi, Sasso Barisano at Sasso Cabioso. Pareho itong may network ng magkakadugtong na bahay, hagdan at makikitid na daanan. Marami sa mga gusali ay kombinasyon ng kuweba at batong istruktura na nakaharap sa ibaba. Sa kasaysayan, dumaan ang Matera sa panahon ng pag-unlad at paghihirap. Noong Middle Ages, naging maunlad ang komunidad dito. May mga simbahan na nakaukit sa bato at may dekorasyong fresko na may impluensya ng Byzantine style. Pero pagdating ng 20th century, naging problema ang siksikan at kakulangan sa maayos na sanitation. Dahil dito, lumaganap ang kahirapan. Noong 1950s, inilipat ng gobyerno ng Italy ang libu-libong residente sa mga modern na tirahan. At sa loob ng maraming taon, halos iniwan ang lugar habang unti-unting nasisira ang mga istruktura. Noong huling bahagi ng 20th century, nagsimula ang restoration ng Matera. Unti-unting inayos ang mga dating iniwang cave homes at ginawang modern na tirahan. Noong 1993, kinilala ang Sasi di Matera bilang isang UNESCO World Heritage Site. Ngayon isa na itong sikat na tourist destination at cultural center. Noong 2019, pinangalanan pa itong European Capital of Culture, kaya lalo itong nakilala sa buong mundo. Pwedeng pasukin ng mga bisita ang parehong restored at hindi pa naayos na cave dwellings. Ang challenge dito ay kung paano magdagdag ng modern na sistema tulad ng tubig at kuryente nang hindi nasisira ang itsura ng lugar. Kaya ang mga upgrade ay itinago sa loob ng mga lumang structure. Gumamit din ng traditional materials para mapanatili ang original na itsura. Ang mahabang kasaysayan ng Matera mula sa simpleng kuweba hanggang sa modern na lungsod ay nagpapakita kung gaano kayang mag-adapt ng tao sa ganitong klaseng environment. Number 9. Al-Hadjara. Ang Al-Hadjara ay isang mountain village sa Yemen, sa Haras Mountains, sa kanluran ng kabisera na Sanaa. Matatagpuan ito sa gilid ng matarik na bangin. Itinatag ito noong 12th century at naging isang fortified na lugar noong medieval period. Dahil mataas ang lokasyon nito, mahigit 2,200 meters above sea level, maganda ang view nito sa mga lambak at bundok sa paligid. Bukod doon, mas malamig din ang klima kumpara sa mababang lugar. Ang mga bahay dito ay gawa sa bato na kinukuha mismo sa paligid. May ilan na umaabot hanggang 6 o 7 floors na may makakapal na pader para sa insulation. Noong unang panahon, ginagamit ang lower floors para sa storage at alaga ng hayop. Samantalang ang upper floors naman ang tirahan ng mga tao. Dahil magkakadikit ang mga bahay sa gilid ng bangin,
Parang bumubuo ito ng isang tuloy-tuloy na pader na nagsisilbing depensa. Parte rin ito ng network ng mga fortified villages sa rehiyon na nagpoprotekta sa trade routes at agricultural areas. Ang mga bundok dito ay may terraces na gawa sa bato para maipon ng tubig ulan at maiwasan ng erosyon. Matagal ng bahagi ng buhay dito ang pagsasaka kahit mahirap ang terrain. Sa kasalukuyan, may mga tao pa ring nakatira rito pero nabawasan ang populasyon dahil sa paglipat sa mga lungsod. Dati, lumalaki na rin ang turismo pero dahil sa political instability sa Yemen, naging mahirap ang pagpunta sa lugar. Ang dahilan kung bakit nananatili pa rin ang itsura ng village ay ang paggamit ng matitibay na bato sa construction. May kaunting modern na development tulad ng kuryente at daan, pero karamihan ng itsura nito ay parang hindi nagbago sa loob ng daan-daang taon. Ipinapakita ng Al-Hajara kung paano nabubuhay ang isang komunidad sa gilid ng bangin sa isa sa pinakamatinding landscape sa Arabian Peninsula. Number 8, Positano. Ang Positano ay isa sa pinakasikat na cliffside town sa mundo. Matatagpuan ito sa Amalfi Coast ng Italy. Ang mga bahay dito ay nakatayo pababa sa matarik na bundok, parang hagdan-hagdan ng itsura. Makikita ang mga pastel-colored na bahay na pababa hanggang sa dagat ng Mediterranean. Ang pinagmulan ng Positano ay umaabot pa sa panahon ng mga Romano, kung saan ang mayayamang pamilya ay nagtayo ng mga villa sa lugar. Sa paglipas ng panahon, unti-unti itong naging siksik na komunidad na hinubog ng matarik na lugar. Dahil sa lokasyon nito, karamihan sa mga daan ay makikipot at puro hagdan ang nagdudugtong sa iba't ibang level ng bayan. Halos wala ring kalsada na pwedeng daanan ng sasakyan. Ang mga bahay ay pahagdan ng ayos sa gilid ng bundok at marami ang may balcony o rooftop na may tanawing dagat. Gumagamit sila ng lokal na bato para sa construction kaya mas matibay ang kapit ng mga gusali sa bangin. Ang makukulay na pintura ng mga bahay mula dilaw hanggang terracotta ay bahagi ng tradisyonal na design sa Southern Italy. Noong una, isa itong simpleng fishing village. Umaasa ang ekonomiya nito sa pangingisda at kalakalan sa dagat. Ang matatarik na bangin ay nagsilbing natural na proteksyon laban sa mga pirata na karaniwang banta noong medieval times. Noong 16 at 17 centuries, umunlad ang bayan bilang bahagi ng Amalfi Maritime Network. Pero pagdating ng late 19th century, humina ang ekonomiya nito at naging tahimik na komunidad na lang. Noong 20th century, muling sumigla ang Positano. Naging paboritong lugar ito ng mga artist hanggang sa maging isa sa mga sikat na tourist destination. Lalong sumikat ito ng ilarawan ni John Steinbeck ang lugar noong 1953 bilang parang panaginip na bayan. Sa ngayon, turismo na ang pangunahing pinagkukunan ng kita. Maraming luxury hotels at restaurants dito. Kilala rin ang lugar sa handmade sandals at magagaan na cotton na damit na tinatawag na Moda Positano. Sa ibaba ng bangin makikita ang mga beach tulad ng Spiaggia Grande at Fornillo Beach. Mararating ang mga ito sa pamamagitan ng mahahabang hagdan at paikot-ikot na daanan. Makikita pa rin ang mga bangkang pangisda sa harbor bilang paalala ng pinagmulan ng bayan. Dahil sa matarik na bundok at malalakas na ulan, tuloy-tuloy ang mga hakbang para maiwasan ang landslide at erosyon. Mahalaga rin ang pangangalaga sa kalikasan dahil bahagi ito ng isang UNESCO Cultural Landscape. Number 7, Ait Ben Haddou. Ang Ait Ben Haddou ay isang makasaysayang fortified village, Oksar, na matatagpuan sa paanan ng High Atlas Mountains sa southern Morocco. Nasa tabi ito ng ilog at kilala sa kakaibang architecture na gawa sa lupa at sa paraan ng pagkakatayo nito sa gilid ng burol. May mga taong nanirahan dito mula pa noong 11th century, kahit karamihan sa mga gusali ngayon ay mula sa 17th century. Ang mga bahay ay gawa sa pinagsamang lupa, clay bricks at kahoy. Isang tradisyonal na paraan ng paggawa sa lugar. Marami sa mga bahay ay may ilang palapag at may flat roof na ginagamit sa pagpapatuyo ng mga pananim. Ang buong village ay parang nakahagdan pababa, sumusunod sa hugis ng burol. Noong unang panahon, mahalagang hintuan ito sa trade route na dumadaan sa Sahara papuntang Marrakesh. Dito nagpapahinga ang mga mangangalakal na may dalang ginto, asin at spices. Ang lokasyon nito malapit sa ilog at bundok ay nagbibigay ng strategic na advantage. Madali itong ipagtanggol laban sa mga umaatake. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabawasan ang mga permanenteng nakatira rito. Marami ang lumipat sa mas modern na bahay sa kabilang bahagi ng ilog. Hanggang ngayon may ilang bahagi ng Ait Ben Haddou na patuloy pa ring inaalagaan at tinitirhan. Sa mga restoration project, ginagamit pa rin ang tradisyonal na materyales at paraan ng paggawa para mapanatili ang original na itsura. Kasabay nito, inaayos din ang mga nasisirang bahagi dahil sa ulan at panahon.
Dahil sa kakaibang itsura nito, naging sikat din ito bilang filming location. Dito kinunan ang ilang eksena ng Lawrence of Arabia, Gladiator at pati ang Game of Thrones. Dahil dito dumami ang turista at pagkakataon sa ekonomiya. Pero kasabay nito mas naging mahalaga ang maingat na pag-preserve para hindi masira ang lugar dahil sa dami ng bumibisita. Number 6, Gjirokastër. Ang Gjirokastër ay matatagpuan sa Southern Albania at kilala bilang City of Stone. Ang mga bahay dito ay may slate na bubong at ang mga kalsada ay gawa sa bato. Ang lumang bahagi ng bayan ay nakatayo sa gilid ng Drino Valley kung saan ang mga bahay ay nakateres pababa mula sa burol sa ilalim ng malaking kastilyo. Dahil sa lokasyon nito parang patong-patong ang itsura ng buong bayan. Ang mga bahay sa itaas ay may tanawing pababa sa mga nasa ibaba. May mga unang settlement na sa lugar na ito mula pa noong sinaunang panahon. Pero ang itsura nito ngayon ay nabuo noong panahon ng Ottoman, lalo na noong 17 at 18 centuries. Noong panahong iyon ang mayayamang pamilya at mga ngalakal ay nagtayo ng malalaking tower houses. Ang mga bahay na ito ay hindi lang tirahan. Ginagamit din itong depensa laban sa mga umaatake. Dahil sa design nito napoprotektahan ng mga tao at kaya rin nitong tiisin ang klima ng lugar. Ang layout ng bayan ay sumunod sa matarik na bundok. May mga paikot-ikot na cobblestone streets at hagdan na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng bayan. Sa ilang bahay, ang ground floor ay bukas sa isang kalsada, habang ang upper floor ay may ibang access mula sa mas mataas na bahagi ng burol. Ang Gjirokastër Castle ang pinakasentro ng lugar. Matagal na itong ginagamit bilang depensa, military base at naging kulungan pa noong 20th century. Mula sa itaas nito, makikita ang malawak na tanawin ng Drino Valley at mga bundok sa paligid. Dito mo makikita kung bakit napili ang lugar bilang isang strategic location. Sa ngayon, lumalaki na ang turismo dito. Dinadayo ito para sa Ottoman architecture, museums at cultural festivals. Noong 2005, kinilala ang buong sentro bilang UNESCO World Heritage Site dahil sa magandang preservation nito. Pero dahil nasa gilid ng bundok, kailangan ng tuloy-tuloy na maintenance lalo na sa banta ng lindol. Pinagsasabay dito ang pag-preserve ng traditional na design at ang paglalagay ng modern na pasilidad para sa mga residente. Number 5, Masule. Ang Masule ay isang makasaysayang village sa northern Iran, sa probinsya ng Gilan. Nasa Alborz Mountains ito, mga 1,000 meters above sea level. Ang pinakakakaiba dito ay ang design ng mga bahay. Ang bubong ng isang bahay ay nagsisilbing daanan o bakuran ng bahay sa itaas. Parang magkakapatong ang buong village. Nabuo ang ganitong setup sa loob ng mahabang panahon para maka-adapt sa sobrang tarik na lupa. Pinaniniwalaang itinatag ito mga 1,000 years ago, posibleng mula sa paglipat ng mga tao mula sa mas lumang settlement. Ang lokasyon nito ay nagbibigay proteksyon laban sa mga kalaban at mas malamig na klima tuwing tag-init. Sa Masule, dahil compact ang layout, hindi na kailangan ng maraming hagdan o daanan. Pwede kang maglakad mula sa isang level papunta sa iba pa gamit lang ang bubong ng mga bahay. Ang mga materyales na ginagamit dito ay galing din sa paligid, clay, kahoy at bato. Ang kulay ng mga bahay ay parang kahalo ng bundok, kaya natural ang itsura ng buong village. Madalas din may mga bulaklak sa bintana at balcony na nagbibigay ng kulay sa lugar. Dahil sobrang tarik ng lupa, walang sasakyan dito. Lahat ng galaw, tao man o gamit ay ginagawa sa paglalakad o gamit ang mga hayop. Noong una, isa itong maliit na trading hub sa bundok. Hanggang ngayon ang marketplace ang sentro ng buhay dito, kung saan may mga tindahan at tea houses. Sa kasalukuyan, dinadayo ito ng mga turista dahil sa kakaibang design, malamig na klima at magandang tanawin. Dahil sa unique na ayos nito, pinoprotektahan ito bilang heritage site. Number 4, Ronda. Ang Ronda ay isang lungsod sa Andalusia, Spain, na nakatayo sa ibabaw ng El Tajo Gorge, isang malalim na bangin na hinati ng ilog. Pinagdudugtong ng Puente Nuevo ang dalawang bahagi ng lungsod sa ibabaw ng bangin na may lalim na humigit kumulang 120 meters. Mula pa noon mahalaga na ang lokasyon nito sa depensa, layout at design ng lungsod. May mga unang settlement na rito mula pa sa sinaunang panahon. Pero ang itsura nito ngayon ay hinubog noong panahon ng Romano at Moor. Ang mga Moor ang nagpatibay ng lungsod, nagtayo ng mga pader at gate at ginawang matibay na depensa ang lugar. Dahil nasa taas ito ng bangin, mahirap itong pasukin ng kalaban. Ang mga puting bahay ay nakadikit sa gilid ng bangin at may mga balcony na nakaharap sa malalim na ilog sa ibaba.
Ang Puente Nuevo na natapos noong 1793 ay hindi lang tulay. May mga silid pa ito na ginamit bilang imbakan, kulungan at ngayon ay museum. Noong 18th century, naging kilala rin ang ronda sa bullfighting at dito matatagpuan ang isa sa pinakamatandang bull ring sa Spain. Maraming kilalang personalidad tulad ni na Ernest Hemingway at Orson Welles ang na-inspire sa lugar na ito. Hanggang ngayon, turismo ang pangunahing dahilan kung bakit dinadayo ang ronda dahil sa kasaysayan, tanawin at kakaibang lokasyon. Patuloy rin ang efforts para patibayin ang mga bangin at mapanatili ang kaligtasan ng mga gusali. Number 3, Varja. Ang Varja ay isang napakalaking cave monastery sa Georgia na inukit direkta sa gilid ng bundok. Hindi ito tulad ng ibang bayan na itinayo pataas. Ito ay hinukay paloob sa bato. Nagsimula ito noong 12th century sa panahon ni George III of Georgia at lalo itong pinalaki sa pamumuno ni Queen Tamar. Sa pinakamalawak, umaabot ito ng mga 500 meters at may hanggang 19 levels ng silid. May higit 600 rooms dito, may mga tirahan, simbahan, imbakan, kusina at iba pa. Ang pinakasentro nito ay ang Church of the Dormition Varja na may mga fresko na nagpapakita ng mga eksena sa relihiyon. May advanced system din sila noon para sa tubig, imbakan ng pagkain at paggawa ng alak. Pero noong 1283, tinamaan ito ng malakas na lindol na sumira sa bahagi ng bangin at naglantad sa loob ng kompleks. Sumunod pa ang mga pag-atake mula sa iba't ibang grupo na nagdulot ng pagbaba ng populasyon. Ngayon may ilang monghe pa ring naninirahan dito habang ang iba ay bukas sa mga bisita. Number 2, Civita di Bagnoregio. Ang Civita di Bagnoregio ay isang maliit na bayan sa Central Italy na nakatayo sa ibabaw ng volcanic rock plateau. Tinatawag itong The Dying City dahil unti-unting kinakain ng erosyon ng lupa kung saan ito nakatayo. Mahigit 2,000 years na itong tinitirhan. Mula pa noong panahon ng Etruscans noon maraming daan papunta rito. Pero dahil sa landslides at erosion, isa na lang ang natirang daan. Isang mahabang footbridge na nagdudugtong sa bayan sa labas. Sa paglipas ng panahon maraming bahagi ng bayan ang nawala. At dahil sa hirap ng akses, marami ring tao ang umalis. Pero dahil sa turismo muling nabuhay ang lugar. Ngayon may mga tindahan, cafe at guest houses na nasa mga lumang gusali. Kapag tiningnan mula sa malayo, parang lumulutang ang bayan sa ibabaw ng lambak. Pero kahit sikat na ito ngayon, patuloy pa rin ang erosyon at nananatiling banta ang pagkawala ng lugar. Number 1, Meteora. Ang Meteora sa Greece ay isa sa pinakakakaibang lugar sa mundo. Ang pangalan nito ay ibig sabihin ay nakasabit sa hangin. At tama lang iyon. Dahil ang mga monastery dito ay nakatayo sa ibabaw ng matataas na bato na umaabot hanggang 400 meters ang taas. Hindi ito typical na bayan kundi grupo ng mga monasteryo na itinayo sa ibabaw ng mga rock pillars. Nabuo ang mga batong ito milyon-milyong taon na ang nakalipas mula sa sediment na naging sandstone. Noong 9th century, may mga hermit na unang tumira rito para sa tahimik na pamumuhay. Pagdating ng 14th at 15th centuries, nagtayo ng mas maraming monastery para sa seguridad at relihiyon. Sa pinakamataas na panahon nito, may 24 monasteries sa iba't ibang bato. Bawat isa ay may sariling tirahan, simbahan, imbakan at sistema ng tubig. Dito namuhay ang mga monghe sa tahimik na buhay, panalangin, trabaho at sama-samang pamumuhay. Sa paglipas ng panahon nabawasan ang bilang ng mga monastery. Ngayon 6 na lang ang aktibo. Sa modernong panahon nagkaroon ng hagdan at tulay para mas madali ang pag-akyat. Pero kahit ganoon nananatili ang pakiramdam na parang hiwalay ito sa mundo. Kapag nasa taas ka, maririnig mo lang ang hangin. Makikita ang mga ibon na lumilipad sa pagitan ng mga bato at mararamdaman mo ang katahimikan ng lugar. Patuloy pa rin ang pag-aalaga sa mga bato at gusali para hindi ito masira. At ang hamon ngayon ay kung paano mapapanatili ang balanse, ang pag-preserve ng lugar habang patuloy na dinadayo ng mga tao.